ngayong Halloween, tunghayan po ang personal na kwento ng nakakakilabot na kababalaghan na naranasan namin mismo ni Profi. Panoorin po natin ito. Hindi naman talaga ako matatakotin. Pero ang hindi sa akin maliwanag hanggang ngayon ay nung nangyari sa akin nung bata ako. Sigaw daw ako ng sigaw noon, iyak ako ng iyak. Hinahanap ko yung nanay at tatay ko noon. Dumating yung mga tita ko, yung mga pinsan ko at tinatanong ako ano nangyari. At yun lamang yung na-describe ko. Nakita ko daw, isang medyo mahaba ang buhok, may hawak siyang trident. Kinabukasan, ilang araw akong nilagnat. Basically, para sa akin, yun yung pinaka-nakatakot na pangyayari sa buhay ko. Paano kung wala ulit ako maging muwang? Paano kung ako ay managinip at mangyari ulit sa akin ito? Ano kayang ibig sabihin nito? Mas naging malakas ba ako dahil hindi na ako natatakot afterwards? Pero that is still a question kung bakit ako hindi natatakot. Well, may mga kaibigan kasi ako na sinasabi nila may third eye sila. Kung minsan sa isang lugar, masasabi makikita nila anino. Either white or black, mabait daw o hindi. Even sa bahay namin may bantay daw. Pero I don't feel the energy. Parang sa akin, kung halimbawang totoo man sila, okay, they exist and I think they have the right to exist naman as long as wala akong nararamdaman o ginugulo ako. Sa akin, ito ay hindi naman pangitain pero it might be an isolated case para sa akin pero I still believe more and mostly in God. Nature ko talaga yung matigas, lalaking lalaki. At ang faith ko ay talagang hindi matatawaran. So hindi ako natatakot sa mga multo, espiritu. Until such time na tumira ako sa isang old na hacienda sa Antipolo City. Every night, binibisita ako ng espiritu. Like, may nararamdaman ako mabigat sa katawan ko, no? Alam mo yun, meron kang pakiramdam habang natutulog ka, hindi ka makahinga, lalabanan mo. At one time, nagalit ako. Muli siyang bumisita, but this time, may kakaiba na. Naramdaman ko, sinasakal na ako at may naririnig na akong galit sa kanya. Naging pangkaraniwan na lang sa akin yan dahil every time naman nalalabanan ko, sinasabi ko, in Jesus' name, umalis ka dito. Dumating yung time na sinubukan ko siyang abangan. Nagising ako ng alas 9 ng umaga. So naka-side view ako. Ang daliri ko, napansin ko, may nararamdaman akong sumisip-sip sa daliri ko, gumagalaw itong thumb ng kaliwa ko. Pero dahil skeptical ako, hindi ako masyadong naniniwala. Sabi ko, baka naman napipigilan lang nung pagdaloy ng pressure ng dugo, kaya siya tumitibok, kaya siya gumagalaw. So ginawa ko, yung isa kong kamay ay nilipat ko, huminto ito, at dito ko naman naramdaman yung pagsip-sip ng daliri ko. Alas 10 ng gabi, inabangan ko talaga siya. Ang nakita ko, may isang entity na bubaba mula sa ceiling at pumatong sa footboard. Mula sa footboard, tumalon siya pababa ng kama at dahan-dahan siyang papalapit sa akin. Idinilat ko ng konti yung mata ko nang makita ko siya. Nung nakita ko siya, face to face na kami, dun na ako natakot talaga. Iba pala pag nakita mo na ang itsura. Maliit lang lalaki, crumpled ang mukha, mabalahibo. Nagkatinginan kami, nataranta na ako, natakot na ako, napasigaw na ako. Ang ginawa niya, bumalik siya kung saan siya galing. Umakyat muli siya doon sa may footboard at umakyat uli siya doon sa may ceiling. Simula nung nakita ko na siya na wala na lahat ng tapang ko, umalis na ako sa bahay na yun. Hanggang dito na lang ako. Hindi ko na kaya. I think meron akong third eye. Hindi ko to pinagmamalaki. Sadly meron, pero nandito to no? So, malalabanan mo lang siya siguro by faith. Lagi kang magdasal, yung faith mo dapat malalim na. May mga demons na roaming around the earth na naniniwala ako dyan. You just have to be ready kapag napunta ka sa situation na may encounter mo sila.